Amen, amen. At tayo dadako na sa pinakamahalaga, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, hearing the word of God, ang magbigay ng faith na galing sa ating Panginoon. So, tayo po tumayo mga kapatid. Awitin natin, He is here, He is here. Nandito ang Diyos natin. Hallelujah. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy, I will bless His holy name. He is here. That's true. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. Once again, He is here. Hallelujah. He is here. God bless you, Pastor Boy. Hallelujah. He is here. Amen. Praise the Lord. Naniniwala ba tayong narito ang ating Panginoon? Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. For the wonderful opportunity na muli ay magkasama-sama tayo at muli makapagpuri sa Panginoon. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa, kailan pa tayo papayagan ng ating Panginoon na makapagpuri sa Kanya, knowing na ang mundo ay unti-unting bumubulusok at ang bawat mga pangyayari ay nagpapahiwatig na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. So, habang tayo ay nakatayo, hallelujah, ay dadako na po tayo sa pagbasa ng Kanyang salita. At ito ay babasahin natin mula sa 2 Corinthians chapter 6, verse 7. Ang sabi dito sa ating banal na kasulatan, praise God, 2 Corinthians chapter 6, verse 7, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceiver and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold, we live, as chastened and not killed, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Praise God. Sa Genesis chapter 14, verse
18 and 19, ay ganito po ang sinasabi, "And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth." Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, salamat po muli minsan pa sa gabing ito na may pagkakataon kami, Lord, na muli ay makapagpuri sa iyo at makapag-usap, Panginoon, muli ang bawat isa. And at the same time, Lord, makapakinig ng salitang mula sa iyo, Panginoon. And that's our desire, Lord, hallelujah, tuwina na makarinig muli sa iyo, Panginoon, dahil ito ang aming lakas, Panginoon. Sa buong sanlinggo, Panginoon, ay lagi kaming dumadaan sa mga pagsubok. Tuwina ay constant ang pagkilos ng kaaway, Panginoon. At dumarating, Lord, na halos madrain na kami, Lord, ng kalakasan. But Lord, Ikaw ang aming source ng kalakasan. At sa magitan niyang salita, Panginoon, na siyang pagkain ng aming kaluluwa ay muli kaming lumalakas, Panginoon. And Lord, that's our prayer tonight, Panginoon, sa aming prayer meeting. Muli kang mangusap sa amin kung paanong nangusap ka sa maraming pagkakataon, Panginoon, sa iyong mga anak. Naway, ikaw ang mangusap sa amin sa gabing ito, Panginoon. At muli mo kaming palakasin, Panginoon. Muli mo kaming encourage, oh God, hallelujah. Dahil gusto namin, Lord, manatiling nakatayo, Panginoon, hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Gusto namin kami ang matagpuan mo, Panginoon, na nanatili sa iyong salita pagdating ng araw na iyon ng iyong pagbabalik, O God. Kaya Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ito, umaasa ng pagkapalang mula sa iyo. Itong samot dalangin namin, O Lord, sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Praise God, hallelujah. Makakaupo na po tayo lahat. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon again for this wonderful opportunity na makapag-ngaral umuli sa inyo, mga kapatid. At huwag nating kalimutan muli ang patuloy na pananalangin para kay Sister Vicky, para sa kanyang karamdaman. Nawa ang Diyos ang patuloy na humipo sa kanya at magpagaling, hallelujah, sa ating kapatid Sir Vicky, and also for the provision sa lahat ng mga pangangailangan para sa mga medical needs na kailangan ng ating kapatid. Also, continue to pray always for Sister Christy, sa ating kapatid, para ang Panginoon ang patuloy magbigay sa kanya ng lakas at ng encouragement, and also for his family na tuwi na lawa ay laging maunawaan ang sitwasyon nila at tulungan ng ating kapatid Sister Christy. And also for Sister Chichi, bukas po ang kanyang balik from America, at nawa ang Panginoon ang magbigay ng safe travel sa ating kapatid para muli natin siyang makasama sa ating paglilingkod. At salamat sa Panginoon sa narinig natin kanina sa pag-iingat na ginawa ng Panginoon sa ating kapatid Brother Benji. Purihin ang Diyos. At sa bawat pagkakataon, mga kapatid, ay laging nakatuon sa atin. Alam nyo, yan ang sabi ni Brother Branham, mga kapatid, hindi nakatuon ang baril ng kaaway sa mga unbeliever, sa mga hindi totoong naglilingkod sa Panginoon, kundi sabi niya, all guns, sabi niya, lahat ng baril ay nakatuon sa ating mga bride. At kung magagawa niyang saktan ang bawat isa sa atin, hallelujah, ay gagawin ng kaaway. Pero salamat sa Panginoon, nandiyan siya at laging nag-iingat sa bawat isa sa atin. Hallelujah.
Praise God. Purihin at Panginoon at slight injury lang ang natanggap ng ating kapatid Brother Benji at ang Panginoon pa rin ang lubusang nag-ingat. And also, hiningi ko ang prayer ninyo para sa ating kapatid Pastor Suson sa Pali Island. Hindi ko alam na bahagi pala ng pagpunta namin doon ay para tulungan sila Pastor Suson at ang Pali Church para sa possible na transition kasi Pastor Susan po ay nag-request ng pagpapahinga dahil naalala nyo kung last, I think, a year, mag-isang taon na nung kunin ng Panginoon ang kanyang may bahay at na siyang number 1 katulong niya sa ministry at alalay niya kasi halos sila na lang doon ang nakatira doon sa Pali Island dahil yung mga anak niya ay nag-asawa na lahat at nasa Puerto Princesa at ibang lugar. So, dahil doon wala na siyang kasama at ang napunta ngayon ay yung isa niyang anak na kailangan din ng medical attention at hindi maiwan ni Pastor Suson ang kanyang anak na yon. May pamilya naman sa Puerto Princesa pero inuwi dyan sa kanila dahil parang mas mabantayan dahil doon ay pumapasok yung anak at yung asawa ay nagtatrabaho. So, dyan ay mamabantayan ni Pastor Suson. Kaya, it seems na mabigat para kay Pastor Suson ngayon ang sitwasyon. So, humingi siya ng bakasyon, pagkapahinga, and probably ay kung loloobin ng Panginoon ay itatransfer ang pastorship. So nag-usap po kami, ipinagkatiwala ni Pastor Suson po sa inyong lingkod ang pagkausap sa buong congregation at pagkapaliwanag kung bakit sana ay maluwag nilang tanggapin ang hinihinging pagkapahinga ni Pastor Suson dahil kagaya ni Pastor Well ay nakita ko yung parang nahihirapan na rin siya at parang pagod na pagod. At of course, alam natin kung paano ang ating dating pastor, Pastor Well, ay na-diagnose din ng clinical stress dahil sa dami ng mga load na dinala at maging sa mga suliranin na minsan ay hindi niya inilalabas at siya lang ang nagdadala. So for so many years na ginawa niya to ay nagdulot sa kanya ng stress at dahil dito ay nagdala sa kanya ng sakit, hallelujah, at pagkalungkot. Kaya naalala niyo nung minsan ay humingi siya ng sabbatical rest sa atin. 2 months siyang hindi nag-preach para kailangan niya magpahinga. At so I'm asking you mga kapatid to pray for Pastor Suson and for the Church of Pali para ang Diyos ang umalalay sa kanila sa sitwasyong ito. Praise God. Now, salamat din sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob niya, gaya ng nabanggit ni Brother Jan ay supposed to be Sunday ay andito na sana ako para mag-preach. Kaso na isagot ko pala yon, muntik na mawala sa aking isipan na yung 26 pala na isagot ko kay Pastor Nato ang pagkakataon para makapaglingkod sa mga brides sa kanyang iglesia sa San Carlos. At salamat sa Diyos na sinamahan niya kami sa gawain na yon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, sa ating binasa, mga kapatid, nais natin itong
bigyan ng pamagat gaya ng pinangaral ng ating propeta sa huling panahon, hallelujah, na si Brother Branham, na tinawag niya itong sa title niyan, Possessing All Things. Praise God. At mababasa natin dun sa verse 19, hallelujah, kung saan, hallelujah, ay sinabi ng Biblia na si Melchizedek, ang sabi doon, and he blessed him and said, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. At para sabihin, mga kapatid, hallelujah, na doon sa una nating binasa, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 6, sa verse 10, hallelujah, ang sabi doon, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Ito ay tumutukoy sa atin, mga kapatid. Ang sabi dito, mga kapatid, kung sisimulan nyo sa verse 1, ay pinapakita dito ni Apostol Pablo, hallelujah, na kung paanong sabi niya ay pinagmamapuri niya, hallelujah. Hindi ang kanyang mga natapos, hindi yung degree na kanyang natanggap dahil siya ay tinawag, mga kapatid, na Pharisee of the Pharisee. Remember, para tawagin kang Pharisee of the Pharisee, ibig sabihin ay isa ka sa kinikilalang mga Pariseo. At ang totoo, mga kapatid, candidate si Paul para maging high priest. Praise God. Pero, ang sabi niya, mga kapatid, hindi iyon ang kanyang pinagmamapuri. Sabi niya, bilang ministro ng Panginoon, ng Diyos, kundi ang pinagmamapuri niya, sabi niya, ay yung mga kapighatian, mga pagsubok, mga pagtitiis, hallelujah, na dinanas niya para, sabi niya, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, ito yung kanyang sinasabi, sabi niya, itong klase kasing paglilingkod na to, kahit malungkot ka, ay may kasayahan. Sabi niya, kahit mahirap, kahit naghihirap ka, pero nagagawa mong payamanin ng marami. At sabi niya, kahit wala kang kahit anong ari-arian, pero ikaw, sabi niya, ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Hallelujah. Praise God. Isipin niyo, mga kapatid, si Abraham, hallelujah, na nakita natin nagpasimulang tawagin ng Panginoon nung siya ay nandun pa sa Chaldeans of Ur. Hindi siya hari, hindi siya kilalang tao, just an ordinary man na nakatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. Praise God. Wala siyang anumang merit. Hindi pa nga siya matatawag na Israelita. Siya ay pagano pa. Remember, ang Israelita ay galing kay Jacob. Siya ang pinaltan ng salitang Israel, ang mga Israelita, which is well known sa lahat ng buong mundo na chosen nation, chosen people, hallelujah. And Abraham, hindi pa nga siya part ng Israel. Siya ay pagano. Perhaps sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil doon siya nakatira sa Babylonia. Pero, mga kapatid, sabi nga, God is not a respecter of person. Hindi siya tumitingin sa tao kung sino ang kanyang gustong tawagin, tatawagin ng ating Panginoon. Hallelujah.
Praise God. Kaya nga itong si Abraham nakatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. Praise God. Kaya nga, siya nung tinawag, mga kapatid, hallelujah, walang kahit anong yaman. Remember, iiwanan niya yung kanyang sariling bayan. Ayun na sabi ng Panginoon, iwanan mo ang bayan mo, iwanan mo ang mga kalahi mo, iwanan mo ang pamilya mo. Ano mangyayari sa kanya, mga kapatid? Pero despite ng walang anumang assurance, hindi siya binigyan ng Diyos ng, basta umalis ka dyan sa bayan mo, ito ang cheque. Pilapan mo na lang yan kung anong kailangan. Pero wala namang ganun eh. Ang hinahanap lamang ng Diyos kay Abraham ay ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang pagsunod. Hallelujah. At nung makita ng Diyos ang kanyang pagsunod, doon siya pinagpala ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At nakita natin, although sabi sa kanya, iwanan mo ang iyong pamilya, pero sinama pa rin niya ang kanyang tatay at ang kanyang pamangkin na si Lot. Pero sa first stop nila sa Haran, mga kapatid, namatay na agad ang kanyang tatay. And then, nag-continue sila sa kanyang travel. Of course, merong pinangakong bayan ang Panginoon sa kanya. Itinuro ang boundaries, hallelujah, ng lupang ibibigay sa kanya. Yun yung Kanaan, yun yung napakalaking lupa na sabi ng Biblia ay nagbubunga ng mayayamang prutas, hallelujah, flowing with milk and honey, hallelujah. At siya ay nagpunta doon sa Bethel hanggang sa, bumaba pa siya hanggang sa unti-unti, hallelujah, nagkakaroon sila ng mga konting ari-arian, hallelujah. Hanggang sa dumami, hanggang sila ay kailangan na lang maghiwalay ng kanyang pamangkin na si Lot. Remember, mga kapatid, hanggang kasama niya si Lot, hindi siya mapagpalang lubusan ng ating Panginoon. Praise God. At si Lot, hallelujah, nung sila'y maghiwalay, at sabi ni Abraham, pamangkin, sabi niya, hindi pwede tayo magkasama. Nag-aaway ang ating mga tao. Sabi, mabuti pa maghiwalay tayo. Kung pipiliin mo itong dakong ito, dito ako sa kabila. Kung itong pipiliin mo, doon ako sa kabila. And Lot, hallelujah, knowing na mas maganda yung area na malapit sa Sea of Galilee, hallelujah, sabi niya, mas maganda rito, mas maganda ang agriculture, mas maganda ang poultry, mas maganda ang cattle industries. At yun ang pinili niya, and therefore pinili, hallelujah, ni Abraham ang opposite noon, which is ang bundok. Ang bundok, hallelujah, na napakahirap ng tubig. Ang bundok na halos walang makain ng kanyang mga tupa. And yet, mga kapatid, hallelujah, sa kabila ng lahat, hallelujah, ng mga details na yon, hallelujah, siya pa rin ang tinuturing na possessor of all things. Siya pa rin ang sinasabing nagmamana ng lahat ng bagay. Praise God. Hallelujah. At itong si Abraham, mga kapatid, hallelujah, nung tuluyan siyang humiwalay kay Lot, doon lamang totoong napulpil ang kanyang obedience. And therefore, mga kapatid, hallelujah, doon siya pinagpala ng ating Panginoon. Remember, hallelujah, nung siya ay puntahan, hallelujah, ni Melchizedek, hallelujah, at sabihin, nung puntahan siya
ni Melchizedek after ng paggapi niya sa kaaway na kumuha kay Lot. Remember, nung ibigay kay Lot, kay Abraham, ang lahat ng bagay, kasama si Lot doon. Praise God. Kaya nga kahit nagkahiwalay na sila ni Lot, at si Lot pinili, hallelujah, yung Sodom and Gomorrah, hallelujah, maganda, maunlad, pero puno ng kasalanan. At sabi nga ng Biblia, laging pinahihirapan ng bayang yon ang kaluluwa ni Lot. Somehow, hallelujah, merong pag-ibig si Lot sa Panginoon. Meron siyang pananampalataya pero hindi niya maiwan ang sanlibutan. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, yan ang problema sa ibang believer. Ang sinasabi na, as long as I am still a believer, kahit gumawa ako ng mali, sabi niya, ang mahalaga, believer ako. Lalo na siguro, sasabihin natin, as long na ikaw ay isang message believer, sasabihin mo kahit makagawa ako ng mali, basta message believer ako. At sabi ni Branham, ganun ang kaisipan ni Lot. Kahit siya ay, sabi niya, nagtatampisaw sa kasalanan, hallelujah, tinuturing pa rin niya siyang believer. At sabi ni Brother Branham, that's the reason, hallelujah, kaya humiwalay si Abraham. But remember, mga kapatid, hallelujah, kahit yung kapatid niya, hallelujah, ay naligaw, nung ito, mga kapatid, hallelujah, ay makubkob ng mga hari. May haring nagsimulang kumamkam ng mga maliliit na kingdom. At isa yung kingdom ng Sodom and Gomorrah na kinubkob. At nung mabalitaan, hallelujah, ni Abraham na ang kanyang pamangkin ay kinuha, kahit pa sila'y nagkagalit, yung kanilang mga taon ay kahit sila'y nagkahiwalay, mga kapatid, hindi nawala ang pag-ibig niya sa kanyang kapatid. Hallelujah. Hindi dapat mawawala ang pag-ibig natin sa kapatid natin. Kahit pa nga magkasala sa atin, hallelujah. Kahit pa nga magkamali, hindi ko mo tila nalulugmog sa kasalanan ng isang kapatid ay i-condemn pa natin, pag-uusapan pa natin. Mga kapatid, katulad ni Lot, hallelujah, nung malaman ni Abraham, dagli ay bumuo siya ng army. Anong army? Army ng mga magsasaka, ng mga pastol, hallelujah. At sabi nga ni Brother Branham, mga army, hallelujah, na ang gamit ay mga pala, sabi niya, piko, alam niyo yung ginagamit sa dayami, yung parang tinidor, hallelujah. Sabi niya, yun ang mga ginamit ng mga armies na tinayo ni Abraham. At sabi niya, mga kalawangin pa nga. At sabi nung iba, kaya pala na nagumpay si Abraham, natakot dun sa kalawang, baka matetano. Praise God. Pero sabi ni Brother Branham, no, sabi niya, oo, ganun nga ang kanyang armies, sabi niya, mga magsasaka lang, hallelujah, mga pastol lamang, pero ang kanilang chief, sabi niya, ang hepe nila ay walang iba kundi ang ating Panginoon, hallelujah. Kaya kahit gano'n pa ka-organize yung mga arming kumugkob sa kanila, mga kapatid, isipin nyo, hinabol nila Abraham. Yun lang ang kanyang armies, pero tinalo niya, hallelujah, ang mga armadong, hallelujah, sundalo ng kanilang kaaway. Bakit? Sinamahan kasi sila ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So makita natin, mga kapatid, hallelujah, itong si Abraham, later, hallelujah, ay dinalaw
ng tatlong anghel. Hallelujah. At yung isa ron, of course, alam natin walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At ang dalawa ay nagpunta doon sa Sodom and Gomorrah para warningan, hallelujah, itong si Lot, hallelujah, sa judgment na gagawin ng ating Panginoon. At yung isa ay nagpunta, hallelujah, kay Abraham. And at that moment, at that event, doon sinabi, hallelujah, ng anghel ng Panginoon, walang iba kundi ang ating Diyos, hallelujah, na sinabi, pagkalipas ng isang taon o the time of life, probably 9 months, magkakalong ng isang batang lalaki ang iyong asawa. At mga kapatid, hallelujah, ang kausap niya si Abraham, pero doon sa likod ng tent, may tabing at nandun si Sarah. Si Sarah ay tumawa. Kasi mga kapatid, that time, hallelujah, is around 95 na. Si Sarah, at 100 years old na. Si Abraham, almost 100 years old na. At sabi ni Sarah, ngayon pa ba ako magkakaanak? At natawa siya. Alam niyo mga kapatid, pwede na sanang patayin ng Diyos si Sarah, that moment, that time, kasi parang sinasabi niya, parang mukhaan niyang sinasabi kay Lord, Lord, mali ka. Hindi pwedeng mangyari ang sinasabi mo. Kung tutuusin, pwede na sanang patayin ng Panginoon si Sarah. Pero dahil si Sarah ay bahagi ni Abraham at si Abraham ay pinili ng Diyos, hallelujah, naligtas si Sarah at pinagpala pa ng ating Panginoon. Praise God. Just like Eve, hindi ba? Si Eve, nung siya'y magkasala, hallelujah, nung pinili niyang makinig, hallelujah, sa serpente, dapat sana yung oras na yun, pwede na siyang wasakin ng Diyos. Pero dahil sinamahan siya ni Adan, at si Adan, mga kapatid, ay hindi nadaya. Alam niyo, may sinasabi sila na bakit daw sinasabi ni Brother Branham na si Adan ay hindi nagkasala. Hindi naman yun ang sinasabi ni Brother Branham. Ang sabi niya, hindi nadaya. Nagkasala si Adan pero hindi siya nadaya. Pinili niyang magkasala para mailigtas si Eva. In-identify niya ang kanyang sarili, hallelujah, sa pagkakamali ni Eva. And therefore, mga kapatid, kung papatayin niya si Eva sa pagkakamali, kailangan din niya patayin si Adan. Pero hindi papatayin ng Diyos si Adan dahil siya'y bahagi ng ating Panginoon. Hallelujah. And that's the reason, mga kapatid, tayo rin. Nung tayo'y magkasala, at lahat tayo, mga kapatid, walang sino man sa atin ang magsasabing hindi ako nagkasala. At dahil doon lahat sana tayo ay worthy, hallelujah, para patayin ang ating Panginoon. Pero si Lord, hallelujah, pinili niyang kunin ang pagkakasala sa atin. Yung pagkakasala natin, inako ng Panginoon, at yung kanyang righteousness, ang kanyang katuwiran, ang ibinigay naman sa bawat isa sa atin. Hallelujah, kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Napakabuting Diyos, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Si Abraham, ang kapatid, hallelujah, kung susundan natin ang kanyang buhay, hallelujah, kung paano siya ay pinagpala ng Panginoon kahit pa nga siya'y mahirap. Pero ganoon na lamang ang kanyang pananampalataya na siya ang possessor of all things. Bakit? Hallelujah. Kasi may pangako sa kanya ang ating Panginoon. At yun lang ang kailangan nating panghawakan. Habang tayo'y nangahawakan, hallelujah,
sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang pangako, then we became the possessor of all things. Tayo ang magiging tagapagmana. Praise God. Ano sabi ng Biblia? We are co-heirs. Alam niyo ba yung co-heirs, mga kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Sokristo? Mga kapatid, napakataas na antas niyan. Tayo, kayo, ako, magiging kapwa, tagapagmana ni Kristo. Anong level si Lord? Anong level tayo para masabing tayo kasamang tagapagmana ng ating Panginoon? Pero mga kapatid, dahil ang Diyos ay nangako, hallelujah, kung ano ang pangako, hallelujah, kay Abraham, lahat ng susunod sa kanyang binhi ay the same mana ang tatanggapin. At ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ni Kristo, tayo daw ay kasamang tagapagmana, hallelujah, ni Abraham. Hallelujah, bahagi tayo ng binhi ni Abraham dahil sa ating Panginoong Sokristo. Alam niyo mga kapatid, tinanong si Brother Branham. Thank you, brother. Tinanong si Brother Branham, are you worthy para matawag na heir, para matawag na tagapagmana ng ating Panginoon? Sabi niya, no. Sabi niya, I'm not worthy. Sabi niya, kahit yung mga bishop na nadyan, hindi sila worthy. Kahit sino sa atin, hindi worthy para matawag na tagapagmana ng ating Panginoon. Pero hindi iyon ang batayan kung worthy ka ba o hindi. Sabi niya, ang batayan dito ay yung pagiging anak mo ng ating Panginoon. Sabi niya, katulad ng isang tao, kahit siya ay lasenggo at basagulero, hallelujah, at hindi maganda ang kanyang patotoo, pero hindi niya alam, yung kanyang tatay, bago pala umalis, hallelujah, bago namatay, ay may iniwang milyong-milyong dolyar sa kanya. Yung kanya bang pagiging lasenggo, dahil ba doon ay mawawala yung kanyang mana? No. Dahil ba sa kabaging basagulero niya, mawawala ang kanya? No. Kasi sa kanya yun, sabi niya. At tayo din mga kapatid, hallelujah, sabi ni Brother Branham, kahit nung tayo sa panahong makasalanan pa, ay tagapagmana na tayo ng ating Panginoon, sabi niya. Hindi nawala sa atin, sabi niya, ang mana natin. We are heirs, sabi niya, to eternal life. Tayo ang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo ang tagapagmana ng divine healing. Praise God. Mga kapatid, kaya nga, ang kailangan lang, hallelujah, makita natin, hallelujah, patunayan natin ang ebidensya, hallelujah, ng mana natin sa ating Panginoon. Makikita natin ito habang pinapamuhay natin ang buhay na ito na nilagak sa atin ng ating Panginoon. Katulad ni Joshua, hallelujah, nung siya ay tumawid ng Jordan, hallelujah, para tingnan ang lupang pangako. Si Joshua, hallelujah, ang number one naniniwala sa pangako ng Diyos sa kanilang bayan na mayroong lupang pangako para sa mga Israelita. Kaya nga nung siya ay mapili bilang spies para tumawid ng Jordan at tingnan ang Kanaan, ang lupang pangako, hindi siya nagkatubili. At hindi siya pumayag na hindi makapagdala ng ebidensya. Ano kanyang dalang ebidensya, mga kapatid? Ang sabi, mga grapes na ang lalaki. Mga kapatid, ang grapes ngayon, isang tangkay ng grapes. Pwede mong hawakan ng 2 daliri. Sila yung dalawang
tangkay ng grapes, kailangan pa nilang gumamit ng kaing. Alam niyo yung kaing, kaing ba yung pingka? Yung pingka. Sa bigat. Ganon kayaman ang lupang pangako at nagdala siya ng ebidensya. Ang problema mga kapatid, hallelujah, hindi lahat ay naniniwala dito. Hindi lahat ay pinangahawakan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga nung sila'y magpakita ng ebidensya, ultimong mga kasama pa niya, kapatiran pa. Kapatid pa nila nagsabi, nung sinabi nila na ito yung ebidensya, meron na tayong patunay, tara, puntahan na natin, kubkubin na natin. Pero, anong sabi ng 10 kasama nila? Sabi niya, hindi natin kaya. Sabi niya, ang lalaki ng mga tao doon, mga higante, at tayo parang mga tipaklong lang sa kanilang paningin. Isi mga kapatid, dapat sana, bawat isa sa atin ang magpapalakas, magbibigay ng suporta, hallelujah, para nating panghawakan ang pananampalatayang ito, panghawakan ang pangako ng Diyos sa atin. Pero minsan, sa atin pa rin ang gagaling ang nagdi-discourage sa atin. Kaya nga, dahil dito mga kapatid, alam natin ang nangyari, hallelujah, pinarusahan ng Diyos ang henerasyong yun, hallelujah, sa kabila ng nakita nila ang lahat ng milagro. Nakita nilang nahati ang dagat na pula. Una nilang nakita ang 10 salot na ibinigay ng Diyos sa Israel. Ang salot ng palaka, ng langaw, ng kulisap, ng dugo, hallelujah, kamatayan ng lahat ng hayop, hallelujah, at kamatayan ng panganay. Para lamang makita nilang isang matigas na pinuno ng Egypt ang mapalambot ang puso't payagan silang makalaya. And then, nung sila'y hinabol, muling pinakita ng Diyos, hallelujah, ang milagro ng paghahati ng dagat, ang miracle ng pillar of fire and pillar of clouds. And yet, hallelujah, sa dulo, dumating pa rin sila sa pag-aalinlangan. Kaya doon sila pinarusahan ng Panginoon. Wala na silang maitatanggi, nakita nyo na eh. And yet, itatanggi nyo pa ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ang pangako ng Diyos sa kanila, wala sa inyong makakatawid sa lumang pangako except Joshua and Caleb. Mga kapatid, binigay na ng Diyos sa atin ang ebidensya. Unti-unti nakakaramdam tayo ng kilos ng Panginoon sa buhay natin. Yun nangyari kay Brother Benji, kilos ng Panginoon, pagkapatunay, hallelujah, na patuloy siyang kumikilos sa buhay natin. Kung paano bawat isa sa atin ay pinagpapala sa panahon ng ating pangangailangan, nandyan siya. Hallelujah. Patuloy, hallelujah, pinapakita ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Remember, ibinigay na sa atin ang karapatang maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, mga kapatid, lahat. Even ang blessing, hallelujah, ang kagalingan sa mga pagkakasakit, ang proteksyon ng Diyos, mga kapatid, ang kagalingan, hallelujah, even ang faith ng ating buong pamilya ay pwede nating i-claim. Tayo, mga kapatid, hallelujah, ang pinagkatiwalaan ng Diyos para maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Hallelujah. Tayo na lamang, mga kapatid, ang magdidesisyon, pangahawakan mo ba ang pangakong ito o hindi? Maniniwala ka ba na ikaw ay possessor of all things? O isipin mong salita lang ito? Praise God.
It's up to us, mga kapatid, kung paano mo pananampalatayanan ang salita ng ating Panginoon. Si Brother Branham, I think dito ako magtatapos, mga kapatid. Si Brother Branham, mga kapatid, alam natin kung gaano kalawak ang kanyang ministry. Alam natin kung gaano binindika ng Panginoon ang kanyang ministeryo. Gaano karaming patay ang nabuhay sa kanyang ministry. Gaano karaming bulag ang nakakita. Ang mga binging nakarinig, ang mga piping nakapagsalita, ang mga sari-saring karamdaman, hallelujah, na pinagaling ng Diyos. Of course, si Lord ang nagpapagaling sa magitan ng panalangin ng ating kapatid. At isa sa mga naka-witness, hallelujah, ng kanyang ministry, ng kanyang divine healing ay si Oral Roberts. At si Brother Oral Roberts, tinanong sa kanya, bata pa si Brother Oral Roberts, nakikita niya ang ministry ni Brother Branham. Sabi niya, Brother Branham, kung ako ba'y mananalangin din para sa may sakit, didinigin ng Diyos ang aking panalangin? At sabi ni Brother Branham, bakit naman hindi? Sabi niya, as long na meron kang pananampalataya, didinggin ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya nga, yun ang bigay ng lakas ng loob kay Brother Oral Roberts para magsimula rin ng divine healing, ng healing campaign, at lumaki to ng lumaki. Lumawak ng lumawak, hallelujah, hanggang sa lumaki ng lumaki ang mga ari-arian ni Oral Roberts. Hanggang isang araw nagkita sila dahil sabi ni Brother Oral Roberts, sabi niya, Brother, pwede bang ipag-pray mo yung aking paa? Sabi niya, na na-aksidente, sabi niya. At sabi niya, nung matapos yun, baka, sabi, nakita mo na ba yung building na pinatayo ko? Sabi niya, baka gusto mong dalawin. At nung dinalaw ni Brother Branham, nakita niya kung gaano kalawak yung building. Sabi niya, may conveyor pa. Sabi niya, conveyor. Alam niyo yung dumadaan yung parang belt. At sabi niya, doon sa conveyor, nandun yung mga perang. Sa conveyor, dumadaan yung pera, na napakaraming pera na offering. Kay Brother Oral Roberts. At sabi niya, ang lalaki nung building niya, sabi niya. At nalulula siya, sabi niya, doon sa mga opisinang nakikita niya. And then pinuntahan niya si Tommy Osborne. At si Tommy Osborne naman ay isa rin sa nakakita ng kanyang ministry at pinagpala din. At nung magpunta siya sa office, sabi niya, ang daming mga IBM computers sa kanyang opisina. At ang daming mga staff. Lahat ng sulat ay may mga tagasagot ng sulat sa kanya. At sabi ni Brother Branham, sabi niya, kung mga ito yung magyayaya sa akin para pumunta sila sa opisina ko, baka hindi ko sila payagan. At parang naawa si Brother Branham sa kanyang sarili. Sabi niya, yung opisina niya, parang likod lang nung kanyang trailer. Sabi niya, nandun lang ang isang maliit na makinilya. At minsan, kailangan pa niyang magmakaawa sa ilang niyang mga kasama para tulungan siya sa pagsagot ng mga sulat. At sinasabi niya kay Lord, Lord, naiintindihan ko. Niya, dahil wala akong edukasyon at baka ayaw mo akong pagtiwalaan ng ganun. At naiiyak na rin si Brother Branham doon sa naisip niyang pangyayari. Parang naawa siya sa kanyang sarili. And just, sabi niya, pauwi na siya at naglalakad. At sabi niya, ito yung portion ni Oral Roberts, ito yung portion ni Tommy Osborne. Siya, paano naman siya? At bigla-bigla, nagsalita ang Panginoon, I am your portion. Sabi niya, ako ang iyong bahagi. Ano yun, mga kapatid? Tila sinasabi ng Panginoon, sabi niya, possessor ka ng all things.
Akala mo lang nahirap ka, akala mo lang wala kang, pero ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Mga kapatid, that's the same thing for us. Lahat tayo ang nagmamay-ari ng lahat. Binigay na to ng Panginoon sa atin, nasa atin na lang kung paano natin pangahawakan ang pangakong ito ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. At purihin natin muli ang ating Panginoon sa gabing ito. At umawit tayo. Awitin natin ang sa Panginoong Jesus. Praise God. Ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumarama, ang Panginoon tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your word. Hallelujah. Na muli mong binuksan sa amin, hallelujah, na kami katulad ng iyong pinili, Panginoon, ng aming amang si Abraham, O God, hallelujah, ay binhi niya, and therefore, through you, Lord, hallelujah, ay kasama kaming tagapagmana. Kasama kami, Panginoon, para matawag na possessor of all things, O God, na hindi batayan ang aming status sa buhay na ito. Hindi batayan kung kami nakatira sa malaking bahay o sa maliit na bahay, kung kami may sasakyan o wala, kung kami nakapag-aral o hindi, Panginoon, hallelujah. Ang sinabi mo, Panginoon, Panginoon, kami ay possessor of all things, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Nasa amin, Lord, hallelujah,
ang pagkapalang pinagkaloob mo, O God. At hayaan mo, Lord, na makita namin, Lord, maramdaman namin ito. Pagtiwalaan ang pangako mo, O God. Upang, Lord, hallelujah, sa buhay ito ay makapamuhay kami, O God, na ginagamit ang kapangyarihang nagmumula sa iyo, Panginoon. Marami kaming pagsubok, O God, maraming pagtutunggali, Panginoon. Maraming struggle, O God, hallelujah. But Lord, through you, magagawa naming magtagumpay, O God. Ikaw lamang ang gusto naming malugod sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa namin pinagkakatiwala ang buhay namin. Nawa makalakad kami, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban at patakaran. Nawa sa araw ng iyong pagbabalik, kami ang matagpo mo nagpapatuloy sa iyong salita. Kaya, O God, salamat sa iyo na huwag mong hayaang ang bawat salita, Lord, na aming naririnig na mula sa iyo, Panginoon, ay manatili lamang sa aming kaisipan, sa aming tainga, kundi mahulog nawa ito doon sa aming mga puso, O God, upang tuwing ay maalala namin ang bawat salita mo. Sa ilamin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat at umaasa na ikaw ang patuloy nakikilos sa buhay namin. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan sa namin pinagkakatiwala ang aming mga kapatid. Sister Christy, Sister Vicky, Panginoon. Sister Chichi for her safe travel, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, anuman ang aming mga pinagdadaanan, kung meron man, Lord, mga tinataas ang iyong mga anak, hindi man nabanggit, O God. But Lord, nababasa mo ang laman ng puso ng bawat isa. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang mga panalangin ko. At ikaw ang inaasahan namin tutugon, Panginoon, sa mga panalangin. Salamat sa iyo, O God, ngayon pa lang sa lahat ng biyayang ipagkakaloob mo sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng ito. Ito ang samot dalangin namin sa manibis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Pagpalain kayo ng ating. God bless you. God bless you. Amen. Hallelujah. Sino ba pinagpala sa napaka-biyayang misaya ngayon sa gabing ito? Salamat sa tayo yung tagapagmana. All things, no? Kaya nga, maaaring malungkot ka, pero tagapagmana ka. Kaya ka nun dyan, kasi tagapagmana ka. No? So, kaya nga, mga kapatid, yung salita niya mismo, ang mamanahin natin palagi. So, salamat sa mensahe, no? Na alam ko na pinagpala kayo, nasun natin, no? Possessing all things, no? Lahat ng bagay makapa sa'yo. Ano? Sakit man yan. Ano? Biyaya, no? Salvation, sa'yo lahat yan. Dahil tagapagmantaan. Sabi nga ng propeta, diba? You are my portion, no? Bahagi tayo ng ating Panginoon. So ano pa yung kalulungkot natin, no? Pinimulasan purihin ulit, awitin natin yung Praise the Lord, O my soul. Purihin natin siya. 10,000 reason. Habang nais natin siyang purihin sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Sa gabing ito. Hallelujah. Amen. The Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up, His sun you lead out
Tay, no, salamat na tayo po yung makaupo pa ng dali at tatako na tayo sa pagbigayan. Gamitin natin ang the windows of heaven. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The windows Of heaven are open. Blessings are falling tonight. Joy, joy, joy in my heart. Oh, Jesus makes everything right. I give Him my old tattered garment, and He gave me A robe of blue white. I kissed Him today on the manna. and that's why I'm happy tonight. Sa windows of heaven. The windows Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's Joy, joy, joy in my heart. Oh, Jesus makes everything right. I give Him my old tattered garment, and He gave me a robe of blue white. I kiss Him today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen, amen. Tayo po tayo mga kapatid sa pagkatapos natin. Nais mong tawagan si Brother Elijah para sa Odalas. Brother Elijah, God bless you, Brother Elijah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, tayo manalangin. O dakilang Diyos, naman naming makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa mainam na napakinggan namin ang iyong salita. Yes, thank you, Lord. Binigyan mo kami, Lord, ng pagkakataon upang makapakinig, Lord, minsan pa ng iyong salita, Ama. Tinuro mo sa amin, ipinaalala mo sa amin bilang mga anak mo na kami mga tagapagmana mo. Hallelujah, oh God. Lord, nasa aming mga kamay at sa aming mga pananampalataya kung paano namin hahawakan, Panginoon, Yes, hallelujah. panghahawakan ang mga manang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Ang mga kahilingan namin, Panginoon, Yes, bawat isa sa amin, Lord, ay may mga kahilingan. yes, oh God. Bawat isa sa amin, Lord, ay may mga karamdaman, Yes, Panginoon. Lord. Hindi ko alam kung mga kapatiran ko Hallelujah. Yes, oh God. may mga pangailangan sa gabing ito, Ama. Yes, Lord. Ipaalam mo sa kanila, Lord, na pinagmana mo na Hallelujah. sa amin ang pananampalatayang kami gagaling 2,000 years ago sa mga latay mo, pinagaling mo na kami. Sa mga pagsubok namin ay pinagtagumpayan mo na kami, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo muli kami, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pag-iwaiwalay, Lord. Tanggapin namin ang aming hiniling sa iyo na may katugunan, Lord, sa gabing ito. Yes, oh God. At dalangin namin sa gabing ito, Lord, na tulungan mo kaming mamuhay at datnan mo kaming mamuhay, Lord, na naayon sa iyong kalooban. Yes, oh God. Hallelujah. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat kapatiran ko sa gabing ito, lalo na Yes, ang aming Jesus. Yes, Lord. tagapagsalita na si Pastor Boy. Yes, oh God. Give him wisdom, Yes, Lord. give him strength, Lord, at ikaw ang magpala ng kanyang ministry. Bawat isa sa amin sa gabing ito, may mga ministry din naman, Panginoon. Pagpalain mo kami lahat. Pagpalain mo din, Panginoon, ang aming nalikom na salapi, Ama. Ito yung
magamit nawa, Panginoon, Yes, ang mga salaping ito sa kalulugod mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po at sa iyo namin ipinagkakatiwala, itinataas ang lahat ng lahat na itong mataas ng papurit, pagsamba at pagluwalhati. Ito pinabalik namin sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng magsabi na Amen, amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tapos ng gawain, tayo po'y magkamayan. Buhay natin ang habang awit natin ang kaming dahil tayo po'y magkamayan.